Hello, hello, hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. So magandang gabi po sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre nagbabalik ang ating kagandahan syempre dito sa ating Chika Update ngayong araw na to. So kamusta naman kayo? Syempre sa mga hindi pa po nakaka-follow sa aking YouTube channel sa Mama Sam Vlog, and then of course sana makasuporta din kayo dito syempre sa SB Crown Pageant News. And then sana follow din po ninyo ang ating page, di ba? So, yan. At saka, syempre, shout out sa inyong lahat sa walang sawang tumatangkilik. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat, guys. Syempre, si Chika tayo ng bonggang-bongga. Para sa una nating Chika Update, syempre, pag-uusapan muna natin ang bagong pambato ng Puerto Rico na si Jennifer Colon. So, Jennifer Colon, oh my gosh, para siyang si yung peg niya, Maalad Dayanara Torres. Talaga namang masasabi ko, oh my gosh, ayaw din magpakabog ng pambato ng Puerto Rico dito sa Miss Universe, ha. May edad na to si Jennifer Colon, nasa 36 years old na siya, pero grabe, ang peg ng lola mo talaga namang umaarangkada pa rin ng bonggang-bongga. At saka syempre, nandoon pa rin talaga, masasabi mo na parang, ay, nako, walang nagbago sa beauty niya. Kasi kung hindi nyo po nalalaman, si Jennifer Colon ay dati na siyang Miss Puerto Rico first runner-up noong 2009. And then, nagbalik siya ngayon. So, meron na siyang 3 anak. And then, kung titignan mo naman talaga yung peg niya, parang hindi siya 36 years old. So, ang inaano talaga ng Miss ngayon, Puerto Rico, tinatry nila yung no age limit, di ba? Kasi ito yung kauna-unahang bagong pinasok ng Miss Universe na parang isa sa mga tinitingnan ngayon na parang tingnan natin yung no age limit na ang dami nagsasalihan ng mga tawag dito senior citizen na nakakaloka na gustong maging part ng Miss Universe. But sa akin, kung kaya naman nilang manalo, bakit naman hindi? So, sabing gano'n si Jennifer Colon, ako may hirapan itong manalo sa Miss Universe. Hindi naman gano'ng kabongga. Sabi ko naman, depende. Depende yan sa performance, depende sa ipapakita, depende sa ganap. Basta nandoon lang tayo na tingnan natin kung ang Puerto Rico nga ba ngayon taon na to ay may El Tocuyo o hindi. Kasi kung titignan nyo yung stand ng Puerto Rico, talaga namang consistent din sila na pumapasok sa semifinals at nakakarating din talaga sa dulo ng laban. Last year, naka-top 5 sila. Nung last time, naka-top 5 din yata sila. Tapos, ngayon, El Tocuyo na sila. Charot. So, yun. So, nakakaloka. Nawindang nga ako kasi parang ano ba? Bakit gusto niyo ba itry yung mga ganitong no age limit, yung mga mother, hindi naman daw kayo mananalo. Charot. So, yun. Tingnan natin kung magpapanalo sila ng mga ang edad ay, tingnan natin, siguro mga 40 or 35 years old. Ayun, magsisalihan na kayo. Pero, depende sa magiging laban nila at kung paano sila magugustuhan ng urado. Kung mayroon namang mga bata na talagang young and fresh tapos magaling, ay nako, syempre doon na yon. But syempre congratulations pa rin kay Miss Puerto Rico sa kanyang naging performance talaga nung coronation night. In fairness, ang dami niyang kinabog dito. At sabi ko nga, tingnan natin kung maitutuloy niya yung strike ng Puerto Rico na sunod-sunod na nakakarating sa dulo ng competition ng Miss Universe. So, good luck. Nako, nakakatakot to, no? Risky talaga yung ginawa ng Puerto Rico kung iisipin mo din Pero sige, laban lang. Malay mo naman, di ba? So, congratulations. At tingnan natin kung papalo ba, makakarating ba sa dulo ng laban, or makaka-eksena ba ng bonggang-bongga. Ayan yung malalaman natin in the future. So, yan. And then, of course, Mr. International Philippines. So, meron na tayong bagong Mr. International na ilalaban natin sa Mr. International.
So, eto ay wala nang iba. Yung nanalo kagabi ay si Marvin Diamante. Oo, na talaga namang masasabi ko, in fairness kay Martin ha. Ang gwapo, ang sexy, ang laki. Charot. Ang laki-laki niya. Ito siya guys. Ayan. So, ang winner, di ba? Ang sexy-sexy. At ang yummy pa. Di ba? So, yun. So, tingnan natin kung mananalo si Mr. International Philippines sa Mr. International. But kung tatanungin mo ha, in fairness sa kanya, ang gwapo. Taga Laguna siya. Kapitbahay namin dati. Charot. So, yun. And good luck. Good luck sa kanyang magiging laban sa international. At malalaman natin kung ito ba ay mananalo o hindi. So, yan. So, excited ako para sa laban niya. Pero syempre, mas excited ako sa bagong post, syempre, ng ating pambato sa Miss Universe na si Chelsea Manalo dahil nag-post siya sa isang magazine, sa Mega Magazine na talaga namang masasabi ko, wow, ang bongga, ang winner-winner. Sobrang dito, alam nyo, para sa akin ha, kung modela ng pag-uusapan, may ibubuga naman talaga yung beauty neto ni Chelsea Manalo kasi talagang maganda talaga ang isang Chelsea Manalo kung iisipin mo. Pero para sa akin, siguro modela. Talagang meron talagang ibubuga talaga yung beauty niya. Kasi ito yung mga beauty na pag iniramp mo sa top model o sa supermodel of the world, ay nako, mag-shine like a diamond star ang career nito kasi sobrang ganda, sobrang panalo at saka sobrang talagang yung dating, ang lakas nung dating. Kaya sabi ko ay good luck. Pero syempre good luck sa pambato natin sa Miss Supranational. And then ito nga sinasabi na kaya bang kabugin ni Althea ang pambato ng Thailand at saka Myanmar kasi last time sila yung natira dito sa sa tawag dito, sila yung natira sa supranational top model at talaga namang masasabi ko sila na nga ba ang strongest candidates ngayon ng Miss Supranational. Parang feeling ko naman kailangan pa rin nila talagang umarangkada mamaya para patunayan yung sarili nila. But kung magiging consistent sila, talagang pwede din talaga na makarating isa sa kanila sa top 5 sa Miss Supranational. But si Althea, sa totoo lang, sa kanilang tatlo kung ididikit-dikit mo sila, pinakamaganda si Althea sa kanila, sa totoo lang. Iba yung beauty niya no? Sa kanilang tatlo, kay Thailand, kay Myanmar. Pero si Thailand performance level ay talaga namang kumabugto. Nakakaloka yung performance nito. As in, mawiwin lang ka. Pero yung beauty ni Althea talaga, medyo parang feeling ko kakabog talaga to. Sobrang fresh overload, sobrang grabe. Parang siyang si Mucha Datul 2.0, no? So, good luck. But bakit si Mucha, di ba? But parang feeling ko, ang lakas ng pakiramdam ko sa Althea, possible na pwedeng manalo talaga. But doon muna tayo sa momento ko, ano yung ipapakita niya sa competition. At tignan natin kung kakabog na ba o hindi. And then, si Brandon naman, sabing ganun, sign na ba to? Kasi di ba napapatingin talaga sa kanya yung mga hurado. Pero naman kasi, ito naman kasi si Brandon Espiritu, sobrang sexy, panalo talaga yung katawan. At sabi ko nga, oh my gosh, hindi imposible na mag-uwi to ng corona. Di ba? So, good luck kay Brandon. Sana silang dalawa ni Althea mag-top 5 talaga dito sa supranational. Kung hindi man nila makuha yung corona, sana runners-up. Kasi kung hindi nila makukuha yung crown, parang feeling ko naman, okay lang din naman. Kasi ang dami talagang malakas. Pero kung suswertehin tayo at Grand Slam tayo, di bongga, di ba? So, yun. So, ako excited ako sa totoo lang kay Brandon saka kay Althea. Parang feeling ko talaga, kakabog talaga sila ng todo-todo. And then kanina, nagkaroon na rin syempre ng closed door interview ang mga kandidata katulad ni Miss, tawag dito, Kristen Gravides, di ba?
si Chris na kanina sa kanyang depensa doon sa Beauty with a Purpose, yung iba syempre na-impress, yung iba naman syempre hindi. But nandoon ako na parang laban lang. Kasi parang feeling ko naman si Chris na ay ginagawa naman niya yung best niya. Ako para sa akin mahirap talaga ang Miss World kasi ang Miss World kasi hindi mo alam may kumakabog dito, may talagang eksena dito, but nandoon lang na siguro laban lang at tingnan natin kung mag-shine nga ba like a diamond star. Syempre yung tawag dito supranational, di ba? Ano ba to? Miss World Philippines, kung siya nga ba makakakuha ng corona. But good luck kay Krishna. And then, syempre, wedding of fashion show. Sabing gano'n, sino daw yung mas kabog dito? Sino daw ba yung mas eksenadora? At saka, kanino kang outfit talaga na parang sasabihin mo, ay wow, pang supermodel. Si, tawag dito, Chelsea Manalo or si Atisa Manalo? Dalawang panalo yan. Ewan ko na lang sa inyo kung di pa kayo matuwa. Ako para sa akin, syempre, si Chelsea Manalo, iba yung ino-offer. Sa Atisa Manalo, iba din yung ino-offer na beauty. Hindi sila parehas. Kaya lang kasi, kung titignan mo si Atisa, she's a gorgeous. Sobrang ganda ni Atisa. Para siyang Virgin Mary talaga. Kung sasabihin mo, beauty queen, I think it's Atisa Manalo. Beauty queen talaga siya. Yung sobrang ganda. Tapos si Chelsea, masasabi ko, princess. Kasi hindi ko naman siya makitang pinaka, yung talagang yung sasabihin mo, ano ba siya? Beauty queen ba siya? Parang ang titignan mo sa kanya, princess siya. Di ba? So yun. So ako para sa akin Atisa Manalo and at Chelsea Manalo, magkaiba yung ino-offer nila. Si si Chelsea Manalo, charming yung face, tapos supermodel. Tapos si Atisa Manalo naman ay beauty queen and gorgeous. Diba? So, yon. Kaya sabi ko, magkaiba din talaga yung dalawang to. Hindi sila parehas. But bagamat, nakikita natin na talagang super charm, super ganda, super pasabog ang Atisa Manalo. Kaya talagang ibang level para sa akin ibang level na talaga ang isang Atisa Manalo. Hindi siya yung katulad ng dating nakikita ko na talagang ay parang pag sinabi mo, wow, Atisa to, wow, ang gorgeous. But ngayon, ang nakikita ko kay Atisa Manalo, isang beauty queen na dapat masuotan talaga ng corona from international pageant to be a certified talaga na masasabi natin legit beauty queen siya. So, yan, ganon. Kaya, ayun na lang talaga yung kulang dito kay Atisa. Nakokoronahan naman siya, pero national. Pero yung sa international, wala pa. At yan yung gusto natin na sana makoronahan siya sa international, sa Miss Cosmo International. Kung hindi mo siya sinuwerte noon sa Miss International, malay mo dito sa Miss Cosmo, di ba? And then si Chelsea Manalo naman, so medyo mahigpit at malalakas talaga yung mga makakalaban niya. Kahit sabihin pa natin, ay naku si Chelsea, pwede naman to kumabugi. Yes, totoo naman, kakabog naman talaga siya at hindi ako magtataka doon. Pero yung kanyang magiging eksena talaga dito, kailangan talaga handain niya yung sarili niya dahil iba talaga yung competition ng Miss Universe. But tignan natin kung ano yung ipapakita niya sa dulo ng competition, di ba? Malay nyo naman biglang kubabog ng bonggang-bongga ang isang Chelsea Manalo. So I wish para kay Chelsea, I wish para kay Atisa Manalo. Pero sa kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Mamaya kaya kakabog ng todo-todo yung pambato natin sa supranational? Tingin ninyo si Alitea ba ay talagang makakarating sa dulo ng kompetisyon? Tingin ba ninyo makukuha niya ba ang corona? So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Syempre, sa pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell. And then of course, huwag nyo pong kalimutan mag-follow syempre dito sa aking Facebook page na SB Crown Pageant News. So yun, follow na. So guys, thank you so much. Comment below para sa ating mga chika for today. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan.
Paalam. Thank you guys.